this morning, blackbird has spoken like the first bird. Praise for the sea. Magandang hapon po sa ating lahat. Ngayong araw na ito ay araw ng Lunes, June 12, 2017. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay dito po sa ating bayan sa Pilipinas, maging ang mga Poronoy sa iba't ibang dako ng bansa, sa Dubai, Australia, Switzerland, gayon din po sa Saudi Arabia, Canada, at sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kayo po ay nakikinig sa ating programang Radio Your Friend Philippines. Ang inyong pong kaibigan sa Himpapawid upang maghatid sa inyo ng mga balita, mga aral, impormasyon upang maging gabay natin sa pang-araw-araw nating buhay sa lahat po ng kinakaharap nating hamon. Wala pong pasok ngayon, kaya't medyo hindi po gaanong masikip ang ating mga traffic. At ngayon po ay ika-119 na taon ng paggunita ng Philippine Declaration of Independence mula po sa 300 pagkakaalipin, pagkakasakop ng bansang Spain sa ating bayan. At habang mayroon pong digmaang nagaganap sa pinakamalaking lungsod ng Lanao Sur, dyan po sa may Marawi, na tinaguri ang Battle of Confusion and Contradiction. Meron naman po tayong kinakaharap na confusion at contradiction. Ang dalawang magkahiwalay po na paggunita ng ating kalayaan. Ito po ay July 4 at June 12. Ito po ay tatalakayin natin. Bibigyan ng linaw maya-mayang kaunti upang mabigyan po naman ng impormasyon ng ating mga kabataan, ang mga nakikinig at nanonood dito po sa ating programang Radio Your Friend Philippines. Sa panahon ngayon na kung saan po ay makikita natin na ang ating mga mamamayan ay hindi na gaanong nagdiriwang ng ating independence, mapapansin po natin ito sa ating mga pangunahing lansangan. Wala pong kagalaw-galaw, walang gaanong selebrasyon, maliban po sa mga pangilan-ngilan nating nakikitang mga bandera ng Pilipinas na nakasabit po sa mga gusali ng ating mga pamahalaan. Ang Radio Your Friend ay naghatid po ng mga impormasyon, edukasyon, current events, komentaryo, musika at inspirasyon. Mga Christian Public Service. Tayo po ay nagbibigay ng libreng seminars, training, at iba't ibang forma ng komunikasyon tulad ng convention, symposium, crusades, o revival sa iba't ibang sangay ng paaralan, universidad, kolehiyo, at sa iba't ibang ahensya, mga ospital, ahensya ng pulis, gayon din po sa social welfare, maging pribado o publiko upang magatid ng formative values development program. Alam niyo po sa panahon ngayon na ang halos karamihan mga taong gobyerno, yung pong mga pangunahing naglilingkod sa mga social services, sila po yung mga front lines na kung saan po ay kinakapos na po ng panahon sa kanilang personal na pangangailangan, kaya nagngangailangan po sila ng debriefing. Ito po yung ating serbisyong ibinapagawa. Meron din po tayong mga panalangin at mga payo. Mari po kayong tumawag o mag-text dyan po sa ating hotline 90905-311-0217, o pwede po kayong magpadala ng mensahe sa ating Facebook at dito po sa ating programang Target Live. Mine is the sunlight, mine is the morning, born of the one light, Eden saw play, praise with elation, praise every morning. Narito po ang inspirational song para sa ating lahat upang medyo
mabawas-bawasan po ng kaunti yung ating mga stress kung tayo po ay mga may kinakaharap na mga suliranin, mga hamon sa buhay. Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. And Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on, and the power of your Lord, unveil my eyes, let me see you face to face, the knowledge of your love as you live in me. And Lord, renew my mind as your will unfolds. Panayan natin ang mayor po ng Kawayan City, Isabela, si Mayor Bernard Faustino D, upang matanong po natin kung ano ba ang sitwasyon diyan po sa Kawayan ng Isabela tungkol po sa pagdiriwang ng ating kalayaan ngayong araw na ito, June 12, 2017, Lunes. Malaman po natin kung nariyan na siya sa ating linya. Okay. So, Mayor, magandang hapon po. Magandang hapon po, Pastor Edson, Oy. at sa mga tagapakinig po ng Target on Air. Magandang hapon. Oo, ako'y nagagalak at tayo muli ay nagkausap matapos tayong personal na magkita last 2 weeks ago. At ngayon nga po, live tayo sa Target on Air. Nais po nating kamustahin ang Kawayan Isabela. Kamusta po riyan? Umuulan po ba ngayon? Maayos naman po ang ating lungsod na yan. Pinagdiriwang po natin siyempre ang Araw ng Kalayaan at napakakalis po ng ating programa na dinaos ngayong umaga mula kanina alas 6 ng umaga sa pagkakaroon ng flag raising, pagkakaroon ng replaying sa ating park ng ating national hero, Cat Jose Rizal, at the same time with our NGO partners kasama ng SM, City at ang ating different NGOs po nagkaroon ng tree planting sa ating eco park or ating campsite. Okay, Mayor, medyo curious lang ako sapagkat dito po sa Kalakhang, Maynila, doon po sa mga pangunahing lansangan, maliban po doon sa mga gusali ng pamahalaan na kung saan may mga nakasabit na mga ating pambandila, ay kapansin-pansin parang walang gaanong mga movement o aktibidades yung ating mga ordinaryong Pilipino. Sa inyo pong personal na palagay, dyan po sa Kawayan, kamusta naman po ang ordinaryong Juan de la Cruz? Meron po ba kayong napuna na medyo nararamdaman pa ba ng tao ang pagdiriwang ng ating kalayaan? Ulit po, kasali medyo choppy po yung dating. Okay. Ulit po yung Curious lang po ako, nais ko kayong tanungin kung ano po ang napapansin nyo diyan po sa mga ordinaryong mamamayan diyan po sa Kawayan City, Isabela, sapagkat dito po sa Kalakhang, Maynila, hindi gaanong mapapansin sa mga ordinaryong lansangan
ang mga ordinaryong Pilipino na meron pong aktibidad na ginagawa o meron pong nagaganap na pag-alaala man lang dito sa ating Independence Day. Ulit. Hindi ko Okay. masyado maintindihan po. Sige, ulitin ko po. Ang tanong ko po, curious po ako, kamusta po dyan yung mga ordinaryong Juan de la Cruz? Sa palagay po ba ninyo, nararamdaman pa ng mga tao yung kahalagahan ng pagdiriwang natin? Hello, Mayor. Okay, medyo napuputol ang ating linya. Hello? Sige po, balikan natin si Mayor maya-maya ng kaunti. Ngayon po ay muli ay naputol ang ating magandang awitin pang-inspirasyon, no, para sa ating mga tagapakinig. Yun po ang ating katanungan, katulad po nung ating nabanggit kanina, ay kapansin-pansin sa Kalakhang, Maynila na parang bagang walang gaanong nararamdaman ang ordinaryong Juan de la Cruz, kung ito ba ay may na kahalagahan pa sa kanila ang pagdiriwang na ito. Alam niyo po, bayang Pilipinas, napakahalaga po na nararamdaman natin, sapagkat isang bayan lang po ang binigay natin sa atin ng Diyos. Kaya nga po, dalawang pinakamahalagang bagay sa isang bansang katulad natin na meron pong pagkilala sa ating tagapagligtas, sa ating Panginoon, ang pagpapahalaga. Una po ay pagmamahal sa bayan, at ang pangalawa ay ang pagmamahal sa Diyos. Ito po yung mga pangunahin na nais natin sanang ibalik sa ating mga mamamayang Pilipino, na magkaroon po sila ng pagpapahalaga sa pagdiriwang na ito ng ating kalayaan, ang ating pong 119 na pagdiriwang ng ating kabataan. Okay, narinig na po ba uli si Mayor? Hello, Mayor. Yes po. Okay. Magandang hapon po. Ay, salamat at nakabalik naman tayo. Kanina po, yung katanungan ko, kung curious lang po ako kung sa inyo pong personal na pananaw, kamusta po ang ordinaryong Juan de la Cruz dyan sa Cauayan City, Isabela? May nararamdaman po ba sila na pagdiriwang o personal na pagpapahalaga sa pagdiriwang ng ating kalayaan? Yes po, ang ating pong pagdiriwang ay nag-umpisa sa parada upang sa ganoon maipaalala at maitugunita natin sa ating mga mamamayan, lalo na po sa ating mga kabataan, na lalo na yung mga millennials, na tila ba ang nagiging pahalagahan ng June 12 o Independence Day celebration ay walang pasok. Kaya naman po tayo nagkaroon ng maraming activities sa pamamagitan ng parada, sa pamamagitan ng exposure sa hindi lamang sa City Hall kundi sa SM City na ipaggunita sa ating Independence Day. Well, maganda po yan, Mayor, sapagkat yan po ay nagsisilbing awareness sa atin pong kaunting pagbabahagi sa ating pong programa. Ito po ay nationwide at abot lahat po ang mga Pilipino, Poronoy sa iba't ibang bahagi ng mundo. Nawa ay unti-unting maiungkal, maibalik natin. Katulad po nga banggit ko kanina, dalawa po yung pinakamahalaga sa isang Pilipino na binigyan ng isang bayang Pilipinas: ang mahalin ang ating sariling bayan at ang pahalagahan at mahalin din ang ating Diyos na kinikilala. Di po ba, Mayor? So, tama po, ngayon po ay hindi lang po sa pagpakilala ng ating kasirinahan o ating pagdiriwang ng kalayaan, kundi ang pagkakaroon ng reminder sa bawat isang Pilipino na ngayon po ngayon ang best time na i-ignite natin yung flame, yung pagiging makabayan natin, lalo-lalo na sa kabila ng nangyayari sa ating mga kapatid sa Mindanao. Tama po. Kung saan nagkaroon tayo ng as of now batas militar na hindi natin inaasahan at this day and age. At the same time, 119 years po natin sineselebrate natin kalayaan. Subalit at this point in time na 21st century, meron tayo na experience na
ibang bandera ang binawagayway Ayun nga po. sa isang lungsod. Kaya po, this is the best time na ipakita natin bilang isang sambayan na Pilipino ang ating pagkakaisa para itaguyod na ang pagiging Pilipino. Tama po, Mayor, at natutuwa po tayo, no, sapagkat kayo po bilang younger generation, pinakabatang mayor dito sa buong bansa ay medyo nakakatulong at nagiging pangunahing halimbawa para magkaroon ng awareness yung ating mga kabataan, sapagkat pangalawa sa pagmamahal sa bayan ay ang pagmamahal sa Diyos. So maraming salamat, Mayor. Pinapakamusta po kayo ni Kasani Domingo ng Campi, at tuloy-tuloy po yung ating programa dyan para mapalaya din natin sa kahirapan yung mga magsasaka nyo riyan. Tama po, Edson. Si Kasani Domingo ay napakalaking parte ng pagbibigay sa amin ng hope, ng pag-asa na ang ating mga common o pangkani o magsasaka ay magkaroon ng magandang vision o magandang kinabukasan sa pamamagitan ng farming, dahil napakaganda po ng programa ng Campi. At the same time, yung kanilang pag-focus dito sa lalawigan ng Isabela, dahil kami po ay agricultural based at talagang 95%, siguro 99% pa ang aming population sa farmers ay talagang binibigyang pansin ng mga organisasyon katulad po ng Campi. Maraming salamat po muli. Pakibati na rin po ako sa inyong lolo, si Director Willie Liaño. Yes po, ang ating dating regional director. Ang tawag po sa kanya, Edson, ay Lolo Willie. O nga po, kaya nga po nabanggit ko sa inyong lolo, no? Lolo Willie. So, Mayor, maraming salamat at magkikita po ulit tayo. Ako'y babalik dyan sa Isabela upang muling makatuwang po para dito sa pahaging ito ay makatulong tayo sa pagpapalaya ng ating mga magsasaka upang sila po ay tuluyan ng umasenso dyan po sa inyong lugar. Makatulong po ang bayan o ang syudad o lalawigan ng Kawayan sa pangunguna ni Mayor Bernard Faustino D. Maraming salamat, Mayor. Maraming salamat po ito sa pagbibigay ng tsansa, pagbibigay ng pag-asa sa ating mga farmers. Naniniwala po kami na hindi pa huli ang lahat na baguhin natin ang imahe ng magsasakang Pilipino, dahil sa iba't ibang bansa po ang magsasaka ay talagang tinitingala. Sumbalo dito sa ating bansa ay ang magsasaka ay tila ba nawawala ng pag-asa, tila ba lahat ng magsasaka ay nagkakaroon ng pagsisikap para ang kanilang anak ay mapunta sa ibang propesyon at iwanan ng pagsasaka dahil wala sila magandang kinabukasan dito. Pero sa tulong ng Campi, sa tulong po ng pagkakaisa ng ating programa sa gobyerno ay sila ay binibigyan natin pag-asa natin. Mayor, baka may gusto kang batiin sa iyong mga kaibigan sa iba't ibang bayan o sa iba't ibang bansa. Baka meron ka pong gustong batiin. Pwede ko na pong ibigay sa inyo para mabati nyo po sila. Sige po, ang ating pong panawagan po sa ating mga kawani, lalo-lalo na ng gobyerno at di rin po lang sa gobyerno, kundi yung ating mga private sector po, lalo-lalo na yung mga agri-based nating mga kumpanya na tumutulong sa ating magsasaka. Sana po ang aking panawagan ay magtulong-tulong tayo na may iangat po ang buhay o antas ng kabuhayan ng ating mga farmers, dahil at the end of the day po, ang ating mga farmers na nagbibigay sa atin ng ating kinakain sa bawat araw. At the same time, sila ko naghihirap para sa ganoon na tayo ay manatiling healthy at manatiling mabuhay sa magandang mabigyan ng magandang kinabukasan. So sana po, pagtulungan po natin na may iangat ang antas ng buhay po natin farmers. Maraming salamat po. Maraming salamat, Mayor Faustino D. ng Kawayan City, Isabela. Ngayon po ay ika-5 at 20 minuto ang nakalilipas. Kayo po ay patuloy na nanatili sa Target Live. Ito po ang inyong Radio Your Friend Philippines. Si Karex, si Kayanong po ng Target On Air mula po alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Gayun din po si June Bornasal, Puna at Banat, 3:30 p.m. So magandang hapon po, patuloy po kayong nakikinig dito po sa ating Radio Your Friend Philippines. First breath, praise for the sweetness of the red garden. Maya-maya pong kaunti ay
Meron po tayo uling makakapanayam si Kasangi Domingo. Siya po ang National Chairman ng Kampi, Kapisanan ng mga magsasaka, manggagawa, mangingisda ng Pilipinas. Meron po tayo dito mga pagbati, Mine is mga komento. Ito po ay mga nakikinig natin sa dyan po sa Dubai at marami na po itong ating mga pagbating ito. Ngayon po ay katulad po ng nabanggit natin kanina, maliban po sa mga nagaganap na digmaan dyan po sa Marawi City, meron din po mga iba't ibang uri ng digmaan na tayo ay kinakaharap sa iba't ibang dako ng bansa. At isa po rito ang digmaan din sa kalusugan. Marami po tayong kababayan ang dumaranas ng kakulangan sa pagpapagamot, sa gamot, at sila po ay nagkakaroon din po ng iba't ibang suffering. praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the word. Katulad po ng ating nabanggit kanina, iba't iba pong uri ng digmaan ang ating kinakaharap. At alam niyo po, ang social media, ito pong media na ating ginagamit ngayon, dito po, Target Live, ay magagamit po natin upang makagawa po tayo ng mabuti sa ating kapwa, upang magkaroon po tayo ng impluensya, mabuting impluensya sa ating mga kababayan. Praise for the Nagagamit din po ang social media upang mambuli o makasakit. At mahalaga po na ang ating bayang Pilipinas ay napalaya din natin dito po sa mga maling gawi, no? Kaya't ang kalayaan ng ating bayan ay nakasalalay po sa mga mabubuting karunungan na ating maibabahagi sa ating kapwa Pilipino, upang saan man tayo magtungo sa iba't ibang bahagi ng bansa, tayo po ay maging mabuting halimbawa. Lalo na po, pinagmamalaki natin na ang ating bayan ay the only Christian country in Asia. Kaya't katulad po ng ating nabanggit kanina, ang ating programang Your Friend sa Target Live mula alas 5 hanggang alas 6 ay nagbibigay sa inyo ng mga impormasyon, naghahatid po sa inyo ng mga current events, mga komentaryo na ito po ay nakaangkla sa mga mabuting salita, mabuting aral ng ating Your Friend. Ang Your Friend po ay ang ating inaasahan sa ating buhay. Hindi po tayo iiwan ng ating kaibigan. Siya po ang tunay nating maaasahan sa lahat ng saglit. Siya po ang ating Panginoon Hesus. Siya po ang ipinako sa krus ng Kalbaryo. Siya po ang tutugon at magbibigay ng pag-asa sa mga kalituhan, mga nagaganap na kabigatan sa ating buhay. Alam niyo po, wag na nating hintayin na tayo po ay mapunta sa ospital o sa bilangguan bago natin maisip at maalala ang ating Panginoong Diyos. Habang tayo po ay meron pang lakas, dapat po natin nang binibigyang pansin ang ating tagapagligtas, na siya sa tamang oras, siya po ang ating lalapitan. Kaya't tingnan po natin ang nagaganap dyan, no? Ang mga kabataan natin dapat po ay dinadala na natin na mapalapit sa ating kinikilalang Diyos, sa ating Panginoong Hesus, upang sila po ay makatuwang natin sa panalangin, sapagkat yan po ang pinakamalakas na kapangyarihan na maaari nating maibahagi, lalong-lalo na po sa oras na tayo po ay mga may karamdaman, may mga mabibigat na hamon sa buhay.
Ang panalangin po ang tangi nating maasahan. Morning has broken like the first Nais po natin magbigay muli ng inspirational song para sa ating mga tagapakinig. Papatawag ng yung kasabi. Binabati po natin si Melay, o hindi po si Sandra, dyan po sa Dubai. Binabati po natin si Dr. Elmer Castillo. Siya po ay Asian Engineer.
Yun po ay isang Hebrew na awit, How Great is Our God, Gadol Elohai. Muli po ay tayo po ay muling live sa Target On Air, live. Ito po ang inyong programang Radio Your Friend Philippines. Balikan po natin yung ating kaninang nabanggit na confusion at contradiction sa dalawang petsa ng ating independence. Ito po yung una ay July 4 na kung saan po ang bansang Amerika nung tayo po ay nasa ilalim ng kanyang pangunguna ay siya po ang nagbigay po sa atin, no, ng kalayaan. Ang Pilipinas po ay nagdeklara ng kalayaan June 12, ngunit hindi po natin ito nakamtan. Siguro po ang dahilan kung bakit June 12 na po ang ating pinagdiriwang, June 12, 1898, sapagkat ito po yung taon at buwan na kung saan tayo po ay nagdeklara ng ating kalayaan, hindi man ito nating nakamtan ng tuluyan, sapagkat tayo po ay nasa ilalim pa rin ng pangunguna, nasa ilalim tayo ng kapangyarihan ng bansang Amerika. At nabigyan lang po tayo ng kalayaan noong July 4, 1946. Ito po yung kalayaan na kung saan si General Emilio Aguinaldo ay pumayag po na siya po ay magkaroon ng self-exile sa Australia matapos po niyang tumanggap ng ganong halaga ng salapi mula sa mga Amerikano. Ang ating pong bansa ngayon ay nasa ilalim po ng muling hamon tungkol sa kalayaan na ito. Sinubukan po ng Armed Forces of the Philippines na ngayong araw ay tuluyan na nilang masugpo ang mga Mauti brothers dyan po sa Marawi City. At hanggang ngayon po ay patuloy pa rin ang bakbakan dyan po sa Marawi. Marami na po ang napinsala ng mga infrastructure at tuloy-tuloy pa rin po ang kinakaharap ng ating pamahalaan na hamon dito po sa mga ISIS-inspired terror attack dyan po sa Marawi City. Tayo po ay nagkakaisa, katulad po ng nabanggit kanina ni Mayor D ng Kawayan Isabela. Ito na po yung panahon upang maiparanas po natin at magkaroon po ng awareness ang ating mamamayang Pilipino, lalong-lalo na po yung mga kabataan na unti-unti na pong nakakalimot sa tunay na kahalagahan ng Independence Day ng ating bansa. Tayo po ay nagdiriwang ng kalayaan, ngunit patuloy pa rin po tayong nasa ilalim ng pagkakaalipin ng iba't ibang uri po ng wickedness, ng corruption, kung kaya't ang ating bayan po ay patuloy pa rin na dumaranas po ng iba't ibang mga hamon. Hindi ko po malilimutan yung isa pong quotation mula po sa isang dating presidente. Siya po ay si Manuel L. Quezon. Ito po ang kanyang sinabi, and I quote, "I'd rather choose this country run like hell by Filipinos rather than run like heaven by the Americans." Sa Tagalog po, sinabi ni dating Pangulo Manuel L. Quezon na mas pipiliin pa niya na itong bayang Pilipinas ay patakbuhin ng mga Pilipino na parang impyerno kaysa patakbuhin ng mga Amerikano na parang langit. Ang sabi niya, sapagkat ito ay maaari pa nating ayusin. Alam niyo po, marami ng pagkakataon, marami ng mahuhusay na mga leader na Pilipino ang nagpalit-palit upang ang ating bayan ay makatikim naman ng tunay na kalayaan, lalong-lalo na sa kahirapan. Ngunit gayon pa rin ang nangyayari at sa panahon ngayon na kung saan meron tayong Pangulo na nagpapakita ng lubos, napakalalim na pagmamahal sa bayang Pilipinas.
Ngunit patuloy pa rin po ang mga Pilipino naghihilahan. Patuloy pa rin po na nariyan po ang political bickering. Hindi po makapayag yung mga talunang politiko upang bigyan naman ng pagkakataon kung sino po yung nakaupong Pangulo, tulungan upang sama-sama, tulong-tulong na ang ating bayan po ay sana naman ay tuluyan ng makalaya, lalong-lalo na po na iiwan na tayo ng maraming bansa, ating mga kapitbahay. Dito po sa Asia, halos ang Pilipinas ang nauna, ang unang bansa, ang unang gobyerno na talagang may asenso na inaasahan na mangunguna sa bayang ASEAN. Ngunit tayo po ay nahuhuli na, naiwan na po tayo ng Japan, Singapore, Korea, lalo na po itong huli, ang Vietnam. Ngayon po tayo ay halos na neck to neck sa bansang Laos. Sana po hindi tayo tuluyang malaos. No po. Nawa ay ang bayang Pilipinas ay tunay na tumayo at manindigan sa kanyang pangalan bilang tinaguriang the only Asian country dito po sa buong Asia. Kayo po ay patuloy na nanonood sa Target Live. Ito po ang inyong programang Your Friend at na umaantabay sa lahat ng sandali. Meron po tayong telepono. Ang ating pong mga linya, ang ating pong hotline ay 0905-311-0217. Maaari nyo pong bisitahin ang ating website www.radioyourfriendphilippines.com. Diyan po sa mga kababayan natin sa ibayong dagat, patuloy lang po kayong makipag-communicate doon po sa mga nangangailangan po ng payo. May mga kabigatan, may dinaranas po diyang hamon sa ibayong dagat. Napakahirap po ng malayo sa sariling bayan. Kaya't maaari po kayo mag-text o kaya dito po maghatid lang kayo ng inyong mga mensahe dito po sa Target Live Radio Your Friend Philippines. At kami po ay tutugon sa inyong mga karainan. Morning has broken like the first morning. Maya-maya lang po atin pong kinokontak si Kasani Domingo. Siya po ang National Chairman ng KAMPI, Kapisanan ng mga Magsasaka, Mangingisda at Manggagawa ng Pilipinas, upang siya po ay makapanayam tungkol sa bahagi ng kanyang samahan. Ano ang may tutulong nito sa ating bayan bilang paggunita sa ating kalayaan. Yung pong ating nabanggit kanina tungkol po sa social media. Alam niyo po, dati-rati ang awayan ng mga magkakapitbahay, ang awayan sa lansangan ay sa pamamagitan ng dila. Yung pong ating mga dila ang ating ginagamit. Sabi nga po ng Matthew chapter 12 verse 34, ang dila po ay pinanggagalingan ng laman ng ating puso. Ito po ay maaaring maghatid ng kamatayan o buhay. The power of the tongue. Ngayon po, ang social media naman ang ginagamit bilang dila o yung kapangyarihan ng dila. The power of the tongue. Ito yung the power of social media. Alam niyo po, dito sa social media, nagagamit ito pang bully. No, marami po rito ang nagiging biktima ng iba't ibang uri ng bullying. Kung nakamamatay ang dila, napalitan na po tayo ngayon, high-tech. Nakamamatay po ang social media kung hindi natin po gagamitin sa tamang paraan. Kaya ang Your Friend Philippines dito po sa Target Live ay nagiging bahagi upang magkaroon po ng mabuting aral, magdulot ng kapakipakinabang, edukasyon, impormasyon na atin pong mapapakinabangan sa social media.
Ang oras po ngayon ay 5:41 p.m. has spoken. Dito pa rin po sa Target Live. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the word. Iba't ibang uri po ng kapangyarihan, yung tinatawag nating sins of the tongue. Meron silang tinatawag na the lying tongue, the flattering tongue, the proud tongue, the overused tongue, the swift tongue, the backbiting tongue, Morning has the tail-bearing tongue, and the cursing tongue. Alam niyo po, itong iba't ibang uri na gamit ng ating mga dila, magandang maibahagi natin sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na sa ating mga taga-subaybay dito po sa Target Live, Your Friend Philippines. Yung pong lying tongue, sabi niya ay Proverbs 25:18. A man that beareth false witness against his neighbor is a maul and a sword and a sharp arrow. Ang tao raw na nagbibigay ng maling testimonyo laban sa kanyang kapwa sweet the rain ay para daw isang patalim at matulis na sibat. from heaven. So a lying tongue is a misuse of deadly weapon. Ang sinungaling na dila ay katulad ng isang deadly weapon. Ito po ang sabi niya. It can be used to harm others near at hand. Malapit o malayo, ito po ay makakabigay ng perwisyo. Ang pinakaama, the father of lies, sa John 8:44, ang sabi po rito ay si Satan. And God said that He hates a lying tongue. Mine is Yan po ay makikita sa Proverbs 6:17. Sabi niya, all liars will have their part in the lake of fire, according to Revelations 21:18. praise with Doon po sa ating mga patuloy na sumusubaybay, maaari po kayong magbigay ng inyong comment. Pwede po kayong magbigay ng inyong mga katanungan. Maaari din po kayo mag-request. Meron po tayong mga prayer requests. Meron po tayong mga prayer warriors, prayer intercessors na sa inyo po ay aantabay. Yan po ang ating hotline, 0905-311-0217. morning has broken like the Ito po yung nakakatuwang ginagawa ng dila, yung tinatawag nilang the flattering tongue. Ito daw po isang kasalanan din, sapagkat ito ay hindi totoo. For there is no faithfulness in their mouth. Their inward part is very wicked. Their throat is an open sepulchre. They flatter with their tongue. Yan po ay ayon sa aklat ng Awit chapter 5:9. Imagine the improvements which could be made in our nation if voters elected leaders on the basis of the record rather than on the basis of the flattering speeches. Tuwing election po, ito yung ating makikita. Alam niyo po, napapanahon na palayaan na natin yung ating mga dila. Huwag na natin po itong gamitin, no? Upang magbigay ng mga flattering speeches. Ito po yung mga pananalitang kasinungalingan. Flattery is just a form of lying, and it has no place in the life of a Christian. Pero pagdating po ng eleksyon, ginagamit pa ang Diyos, maka-Diyos, makabayan. Ano po? So, karaniwan natin itong naririnig sa ating mga kandidato. Kaya, nawa itong ating programa dito po sa Target Live ay maging daan upang magkaroon tayo ng realization. Since pinagdiriwang po natin ngayon ang araw ng kalayaan, palayain na po natin ang ating mga masamang gawi. The proud tongue. like the first dew Aklat ng Awit, chapter 12, verse 3-4 says,
The Lord shall cut off all flattering lips, and the tongue that speaketh proud things, who have said, with our tongue will we prevail, our lips are our own. Who is Lord over us? The most annoying Christians in the world are those with proud tongues, because a proud tongue usually comes with two closed ears. Proud tongue Christians are generally so full of themselves and they learn very little from anyone else. Yun pong mga Kristiyanong matataas daw ang mga pride. Wala po itong natututunan, sapagkat ang feeling nila mas marami silang alam at mas marami po silang sinasabi kaysa sa totoong nalalaman nila at nagagawa. So wala itong naidudulot na mabuti. Yun po mga tinatawag na lang common church goers, mga common members of the church na very proud ang kanilang mga dila. Mga kaibigan, galit po ang Diyos sa mga proud tongue. Minsan naman po ay isipin natin matuto tayong magpakumbaba. And kindness, because pride will only quench God's Spirit and damage your testimony. Sisiraan lang po yung ating pagkatao. Masisira lang din yung ating magandang patotoo kung patuloy po tayong magiging ma-pride. Binabati po natin ang mga taga Mabalacat, Pampanga, si Moises Pineda. Katuwang po natin yan sa pagtulong dyan sa mga magsasaka, mga magsasakang Aita dyan po sa Porac, Pampanga. Morning has broken like the first morning. Yung pong overused tongue, yung sobrang gamit sa dila, yung pong hindi halos humihinto sa kasasalita. Sabi po ng Ecclesiastes chapter 5 verse 3, a fool's voice is known by multitude of words. Ang isang hangal na tao ay makikilala mo sa dami ng kanyang sinasabi. People think they appear smart by much talking, but the Bible states just the opposite. Sweet the rain's new fall, sunlit from heaven, like the first dew. 10 minuto na lang po bago ang ika-6 ng umaga. Darako po tayo sa isang panalangin bago po matapos ang ating programa, ang programang Your Friend Philippines. Doon po sa mga dumaranas ng iba't ibang uri ng digmaan sa buhay, hindi lamang po yung digmaan dyan sa Marawi, mga digmaan po sa dami ng mga kabigatan, mga hamon, doon po sa mga may karamdaman, dyan po sa NKTI, National Kidney Transplant Institute. Halos araw-araw po dyan, nasa 500 ng 1,000 pasyente ang nagpupunta po riyan at makikita po natin. Minsan po ay tayo ay gagawa ng isang interview para makita po ng mamamayang Pilipino gaano po ang dinaranas ng ating mga kababayan sa iba't ibang uri ng karamdaman. Pangunahin po rito yung sakit na kidney. Alam niyo po, ito yung sumisira sa ating mga kabataan. Wala na po itong pinipiling edad. Yan po ay nakukuha sa iba't ibang uri ng pagkain. Nasisira po ang ating kidney. Kaya marami po ang mayroong karamdaman dyan po sa kidney disease dyan sa NKTI. So sila po yung mga nangangailangan ng panalangin. Gayun din po, panalangin natin ang ating mga kababayan dyan po, mga kapatid dyan sa Marawi City. Kawawa po at yung mga ordinaryong mamamayan na naiipit sa labanan. Hindi lamang po sa Marawi, sa mga kalapit bayan, katulad po ng Cagayan de Oro City, dyan po sa Iligan City, dyan po sa Lanao Sur, Lanao Norte. Sila po na dumaranas ngayon ng
agam-agam sa kanilang kapayapaan. Nais din po natin ipanalangin ang ating mga kababayan dyan po sa ibang bansa na nagsisikap po na sila po ay makatulong sa kanilang pamilya. Kung minsan po ay ang kanilang nagiging kaligayahan na lamang ay yung kasiyahang ordinaryo dyan, nagsasama-sama yung mga Pilipino, party-party. Ngunit ingat-ingat lamang po upang makaiwas tayo sa dagdag problema. Hindi po sa lahat ng sandali ang makakaalis ng ating kalungkutan ay mga pangkaraniwan at pansamantalang kasiyahan. Lagi po nating isipin, hindi po permanente ang pananatili natin sa ibang bayan. Tayo po ay nandyan para maghanap buhay. Bagamat mahirap, wag po natin gawing itong dahilan upang tayo ay magdagdag pa ng pagkakamali sa ating buhay. So binabati natin saan mang dako ng ating bansa, sa mandako ng ibang bayan, ang ating mga OFW. Sila daw po ang bayani ng ating bayan. Nawa ay patuloy tayong sumusuporta sa ating mga bayani. Mga bayani po natin, mga kapulisan na talagang buong tapang na sinasagawa ang kanilang katungkulan. Ngayon din po ang ating mga guro. Sila po ang mga bayani na nagsisikap pa rin po gamit maraming hamon. Kulang ang sweldo, kulang na ang oras sa pamilya, sila po ay tiyaga pa rin na nagtuturo sa ating mga estudyante. Gayun din po ang ating mga bayaning manggagawa. So napakarami pong bayani sa ating bansa. At patuloy po itong mga bayaning ito ay dumaranas ng iba't ibang uri ng digmaan sa buhay. Iba't ibang uri ng hamon, kabigatan. Sila po ay ating nais ipanalangin. Nawa ang ating programa, ang ating Your Friend Philippines, ang ating tunay na kaibigan, ang ating Panginoong Hesus ay makatulong at nawa ay siya ay ating asahan sa lahat ng ating mga pangangailangan. Isa sa pinakamahalaga ay laging dumating sa atin ang pag-asa ng isang magandang umaga. Nawa, lagi po nating makita na sisikat ang araw sa anumang kabigatan na ating dinaranas. Sa bawat hamon sa buhay, lagi po natin tatandaan, meron tayong your friend. Meron tayong tunay na kaibigan na sa atin ay aantabay. Ito po ang ating unang broadcast dito po sa estasyon na ito, Target Live. Patuloy niyo po kaming susundan dito mula Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 6 ng umaga. Morning has broken like Lagi po maghahatid sa inyo ang programang Your Friend ng mga impormasyon, ng mga current events, commentary. Kung meron po kayong mga katanungan, maaari po kayong mag-text o tumawag sa atin pong hotline 0905-311-0217. Maaari po kayong magbigay ng inyong komento. Maaari po kayong mag-request ng mga panalangin. Maaari din po kayong mag-request ng libreng pagbisita sa inyong mga lugar dito po sa Pilipinas, sa Metro Manila. Kung nais nyo po ng libreng pag-aaral, seminar training, meron po tayong programa ng formative values development. Meron po tayong Bless Our Cups sa ating mga kapulisan dyan po sa Camp Crame. At yung mga police stations, iba't ibang dako ng Metro Manila, maaari po kayo mag-request. Maging dyan po sa mga city jail. Kamakailan lang po tayo ay nandyan sa city jail ng Marikina at nakita po natin ang matinding pangangailangan upang abutin ang ating mga kababayan, ang mga ating mga bilanggo dyan sa lugar na yan. mine is the sunlight, mine
the morning, born of the one light, Eden saw play. Praise with elation, praise every morning, God's recreation of the new day. Kayo po ay patuloy na natili sa atin pong Target Live Carex Kayanong mula alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Gayon din po si June Bornasala sa Puna at Banat 3:30 hanggang 4:30 PM. Tayo po ang Radio Your Friend Philippines ay magmula 5 hanggang 6 ng hapon, Monday to Friday. So isa pong panalangin sa ating lahat. Nawa tayo po ay magkaroon ng tunay na kalayaan. Kalayaan mula sa pagkakaalipin ng kasalanan. Kalayaan na ang tanging magbibigay po sa atin ng tunay na kahalagahan ng kalayaan nito ay walang iba kung ang ating tunay na kaibigan, ang ating Panginoong Hesus. Ang atin pong nasa side ng technical si R.D. Rosales. Siya po ang ating katuwang dito. Matyaga pong sa atin ay umaayuda. Bagamat tayo po ay nagsisimula pa lamang sa ating programa ngayon. Nariyan po ang ating technical staff, ang production staff, Oye Juanson at Armando Alahina sa production staff. So, muli po, ang Target Live ng Radio Your Friend Philippines mula alas 5 hanggang alas 6, Lunes hanggang Biyernes. So, bukas po uli, sundan nyo po ang ating programa, 5 to 6 p.m. Nawa, pagpalain po tayo, ang kalayaan, ang pagpapalaya ay makakamtan natin sa pagitan ng ating tunay na kaibigan, ang ating Panginoong Hesus. Maraming salamat sa inyo at isang masagana at mapagpalang araw ng Lunes. At nawa sa buong maghapon na ito makaiwas po tayo sa anumang sakuna, sa anumang mga kabigatan pa. Huwag na po tayo magdagdag. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesus ay sa ating nawa. Maraming salamat. Mine is the sunlight, mine is the morning, born of the one light, Eden saw play. Praise with elation, praise every morning, God's recreation. Bukas na lang si